Ang lahat ay nakatakda na. Isang marangyang hotel ballroom daan-daang bisita at isang mamahaling singsing na nakatago sa bulsa ng lalaking pinakamamahal ko. Sa loob ng 7 taon, ang bawat pagtitiis, bawat pagod at bawat pangarap ko ay nakatali sa pangalan ni Adrian Valdez. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito ay naging isang napakalaking kasinungalingan. Isang pirasong papel mula sa DNA laboratory ang sapat na para burahin ang buong hinaharap na binuo namin. Ang ama ko, si Don Emilio Cruz, ang lalaking nagturo sa akin na ang dangal ng pamilya ay higit sa lahat ay siya palang arkitekto ng pinakamalupit na trahedyang ito. Tumayo ako sa harap ng salamin sa aking dressing room. Ang puting gown na dapat sana ay isusuot ko sa aming pag-iisang dibdib ay tila isang shroud na bumabalot sa isang bangkay. Sa labas naririnig ko ang bulong ng mga tao, ang mga tawanan at ang musika na sumasabay sa pintig ng puso ko. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong may pag-asa pang magbago ang tadhana, ngunit sa akin ang lahat ay malinaw na parang surgical blade. Tumunog ang aking telepono. Sa screen ay nakita ko ang pangalan ni Don Emilio. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapagod ang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, isang mensahe ang pumasok. Sapat na ito para maramdaman ko ang dumi ng kanilang mga sikreto. Isabella, tandaan mo ang posisyon mo sa pamilyang ito. Huwag mong sisirain ang pangalan ng mga Cruz dahil lamang sa isang arkitekto na walang kinalalagyan sa mundong ito. Iwanan mo na siya. Ito ang huling babala. Napangiti ako ng mapait. Ang tinig niya sa isip ko ay puno ng awtoridad, puno ng pagmamataas na tila isang Diyos na nagdidikta ng buhay ng iba. Ang amoy ng mamahaling pabango sa silid ay biglang naging nakakasulasok. Ang pintuan ay bumukas at pumasok si Adrian. Baka sa mukha niya ang pagod, ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ng init na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit ngayon ang init na iyon ay isang paalala ng kasalanang hindi namin ginusto. Isabella, kailangan nating umalis dito. Ang sabi ni Adrian, ang boses niya ay halos pabulong, ngunit may diin ng pagmamadali. Hawak niya ang resulta ng DNA test, na tila isang bomba na handa nang sumabog sa gitna ng ballroom. Huwag mong basahin, sabi ko sa kanya nang hindi tumitingin. Alam ko na ang lahat. Ang ama ko, ang nanay mo, ang 7 taon na itinapon natin para sa wala. Naglakad ako patungo sa kanya at kinuha ang papel mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko ito tiningnan. Sa halip, itinupi ko ito ng maayos at inilagay sa ibabaw ng mesa. Ang mga kamay ko ay hindi nanginig. Ang pagiging doktor ko ay nagturo sa akin na sa gitna ng emergency, ang emosyon ang unang kailangang patayin upang maisalba ang pasyente. At sa oras na ito, ang pasyente ay ang sarili kong dignidad. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Adrian, hindi tayo magtatagumpay sa mundong ito dahil ang mundong ito ay pag-aari ng mga taong katulad ni Don Emilio. Kung mananatili tayo ang tanging maghihintay sa atin, ay habang buhay na kahihiyan. Hindi ako papayag na maging biktima ng kanilang laro. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang katok sa pinto. Si Don Emilio na iyon, ang kanyang presensya, ay tila isang anino na sumasakop sa buong silid. Pumasok siya nang walang pasintabi, ang kanyang mukha ay nakasuot ng maskara ng isang mapagmahal, ngunit mapanlinlang na ama. Isabella, Adrian, ang mga bisita ay naghihintay. Huwag ninyong hayaan ang emosyon ninyo na magdikta sa inyong kinabukasan. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, para sa negosyo, para sa pamilya. Isang tawa ang kumawala sa aking mga labi, malamig at walang anumang bakas ng paggalang. Para sa pamilya, Don Emilio, o para sa iyong sariling pangalan. Ang iyong pamilya ay binuo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, at ngayon ang mga kasinungalingang iyon ay babalik upang lamunin ka. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tila isang pag-atake. Kinuha ko ang singsing na ibinigay ni Adrian sa akin, ang singsing na sumisimbolo sa 7 taon naming pagsasama, at ipinakita ito sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan kong inilagay ito sa loob ng baso ng alak na hawak niya. Ang iyong mga regalo ay walang halaga sa harap ng katotohanang ninakaw mo sa amin, wika ko habang tinitingnan siya ng direkta sa kanyang mga mata. Mula ngayon, ang pangalang Cruz ay hindi na bahagi ng buhay ko. Hindi ako ang iyong anak, at lalong hindi ako ang iyong sunod-sunuran. Iniwan ko siyang nakatayo roon, ang kanyang mukha
ay puno ng pagkabigla at galit habang hinila ko si Adrian palabas ng silid. Ang bawat hakbang namin palayo sa ballroom ay ang pagputol sa kadenang matagal na nakagapos sa akin. Alam ko ang laban ay nagsisimula pa lamang at handa akong gawin ang lahat gaano man ito kasakit upang mabawi ang sarili kong buhay. Hindi pa man kami nakakalayo sa pinto ng ballroom ay sinalubong na kami ng isang pamilyar na boses. Isang boses na puno ng tamis, ngunit may kasamang lason sa bawat pantig. Si Victoria, ang aking madrasta na laging maayos ang ayos ng buhok, laging perpekto ang suot, at laging handang protektahan ang kanyang trono sa pamilyang Cruz. Nakatayo siya roon ang kanyang mukha, ay kakikitaan ng peking pag-aalala, na tila isang aktres na naghihintay ng palakpak mula sa madla. Isabella, ano itong ginagawa mo? Ang boses niya ay nanginginig sapat lang para marinig ng mga malalapit na bisita. Sinisira mo ang lahat. Ang charity gala na ito, ang reputasyon ng iyong ama. Paano mo nagawang bastusin ang okasyong ito? Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin dahil sa pag-aalala. Nakatingin siya sa mga camera ng mga reporter na nagsisimulang mag-flash sa paligid. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Sa loob ng maraming taon, naging masunurin akong anak. Hinayaan ko siyang diktahan ang bawat aspeto ng buhay ko dahil sa utang na loob. Ngunit ngayon, ang maskarang iyon ay tila naging manipis na papel na unti-unting nasusunog sa harap ko. Victoria, huwag mo akong dramahan ng tungkol sa reputasyon ng sagot ko sa kanya. Ang tinig ko ay matalim at walang emosyon. Ang reputasyong sinasabi mo ay isang bahay na gawa sa baraha. Isang malakas na ihip lang ng katotohanan guguho na ang lahat. Lumapit siya sa akin ang amoy ng kanyang mamahaling rosas na pabango. Ay tila sumasakal sa hangin. Isabella, isipin mo ang iyong dangal bilang isang babae. Bulong niya ang kanyang mga kuko. Ay bumaon sa aking braso. Huwag mong ipakita sa mundo na ikaw ay mahina. Bumalik ka sa loob, humingi ka ng paumanhin sa iyong ama at ituloy natin ang programa. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Ang aking pagkilos ay mabilis at tiyak gaya ng paghawak ko sa isang scalpel sa operating room. Ang dangal, Victoria, ay hindi nakukuha sa pagsisinungaling sa harap ng maraming tao. Ang dangal ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang pandidiri sa sarili. Isang bagay na alam kong hindi mo kayang gawin. Napangiti ako nang makita ko ang sandaling pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang pagbitak ng kanyang perpektong fasad. Alam niya na hindi na ako ang batang babae na madaling takutin. Lumingon ako kay Adrian, na tahimik na nakatayo sa tabi ko. Alam ko ang sakit na nararamdaman niya, ang bigat ng katotohanang kailangan naming pasanin. Ngunit sa oras na ito, kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Hindi tayo dito mag-uusap, Victoria. Kung gusto ninyong protektahan ang inyong yaman, gawin ninyo. Pero ang buhay ko hindi na yan kasama sa inyong inventory. Naglakad kami palayo, ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig. Ay tila isang martilyo na nagtatakda ng bawat segundong lumilipas. Ramdam ko ang mga mata ng mga tao sa aming likuran, ang mga bulong na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ngunit wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang makalayo sa mapanirang kapangyarihan ng mga Cruz. Nang makarating kami sa parking lot, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Tila ito ang unang beses na nakahinga ako nang maluwag sa loob ng 7 taon. Sumakay kami sa aking sasakyan at sa gitna ng katahimikan, binuksan ko ang aking tablet upang tignan ang aking mga schedule at mga dokumentong itinago ko sa aking pribadong drive. Habang tinitingnan ko ang mga files, isang notification ang lumabas. Isang hindi pamilyar na email ang pumasok na may kalakip na larawan. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok ng panandalian. Ang larawan ay kinuha sa labas ng apartment ni Adrian ilang linggo na ang nakakalipas. Sa likod ng anino nakita ko ang isang pamilyar na tauhan ni Victoria. Adrian, tignan mo ito, wika ko habang ipinapakita sa kanya ang screen. Hindi lang tayo ngayon pinaglalaruan ng tadhana. Matagal na tayong sinusundan. Alam na ni Victoria ang lahat bago pa man natin nalaman ang resulta ng DNA. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Ibig sabihin, hinayaan niya tayong maging biktima ng kahihiyang ito ng kusa. Hindi lang iyon, Adrian. May mas malalim pa silang plano
At kung akala nila ay mananatili akong biktima, nagkakamali sila. Gagamitin ko ang bawat piraso ng ebidensya na mayroon ako upang ipakita sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng paghihiganti ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Pinaandar ko ang sasakyan, ang mga ilaw ng lungsod ay naglalakbay sa aming harapan. Ang bawat kanto na aming nilalampasan ay isang hakbang patungo sa isang digmaang hindi nila inaasahan. Ngunit sa gitna ng aking galit, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Ano ang dokumentong pilit na hinahanap ni Victoria sa opisina ni Don Emilio na tila mas mahalaga pa sa buhay ng sarili niyang pamilya? Ang bawat lihim ay parang isang cancer tahimik na kumakain sa katinuan hanggang sa wala nang matira, kundi ang pagkabulok ng buong sistema. Sa huli, ang mga taong nagtago ng katotohanan ay lulunurin din ng sarili nilang mga kasinungalingan. Nakita ko na kung paano gumuho ang mga imperyo dahil sa isang maliit na impormasyon at sisiguraduhin kong ang pamilya Cruz ang susunod na babagsak. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Isang reseta ng katotohanan na tatapos sa kanilang paghahari. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa sa loob ng isang maliit at madilim na opisina sa labas ng lungsod. Pangalan ni Victoria ang lumitaw. Hinayaan ko itong mag-vibrate. Ang tunog nito ay tila isang maugong na insekto sa gitna ng katahimikan. Nang sa wakas ay sagutin ko ito, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita ng marami. Isabella, nasaan ka? Alam mo bang nagkakagulo ang mga board members dahil sa ginawa mo? Ang bungad ni Victoria, ang boses niya ay puno ng pagbabanta na ikinukubli ng huwad na pag-aalala. Huwag mo akong takutin sa perang hindi naman sa iyo, Victoria. Ang malamig kong sagot. Ang gulo na sinasabi mo ay simula pa lang. Maghanda ka dahil ang bawat piraso ng dokumentong itinago mo ay unti-unti nang lumalabas sa dilim. Pinatayan ko siya ng tawag bago pa man siya makasigaw. Sa harap ko ay nakaupo si Attorney Santos, isang matandang abogado na matagal nang may alitan sa aking ama. Inilatag niya ang ilang mga folder na naglalaman ng mga record ng Cruz Medical Foundation. Doc, tama ang hinala mo, wika ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang salamin. May mga ghost employees at mga bogus na medical supplies na binabayaran ng foundation sa loob ng 10 taon. Pero ang pinaka-nagtataka ako ay ang account na ito. Itinuro niya ang isang pangalan sa screen ng kanyang laptop. Isang malaking halaga ang regular na ipinapadala sa isang Elena Valdez, ang nanay ni Adrian. Pero ang nakapirma sa mga tseke ay hindi ang tatay mo kundi si Victoria. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit nanatili akong kalmado. Ibig sabihin, alam ni Victoria ang tungkol kay Adrian at sa nanay niya noon pa man. Ginamit niya ang pera ng foundation para busalan ang bibig nila habang nagpapanggap siyang walang alam sa harap ko. Ang mapagtanto na ang aking madrasta ay hindi lamang isang manipulator, kundi isang magnanakaw. Kinuha ko ang aking penlight at itinapat sa mga dokumento, sinusuri ang bawat pirma, na tila ba tinitingnan ko ang isang x-ray ng isang bali-baling buto. Ang katotohanan ay narito na nakasulat sa itim at puti. At lumabas ako ng opisina at natagpuan si Adrian na naghihintay sa labas ng kanyang lumang sasakyan. Ang hitsura niya ay pagod, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Lumapit ako sa kanya, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan naming dalawa. Ang pag-ibig na dati ay malayang dumadaloy ay tila naging isang pader ng yelo. Adrian, kailangan mong maging matatag. Sabi ko, ang aking boses ay profesional ngunit may halong pait. Hindi lang tayo biktima ng pagkakataon. Biktima tayo ng isang planadong krimen. Ang nanay mo, tumatanggap siya ng pera mula kay Victoria. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi magagawa ni nanay iyon. Sabi niya galing sa isang anonymous donor ang panggamot niya. Iyon ang pinalabas nila, tugon ko. Pero kailangan nating mahanap ang taong nag-asikaso ng mga papel na ito. Si Mang Cardo, ang dating accountant ng foundation. Siya lang ang makakapagsabi kung paano minamanipula ni Victoria ang tatay ko at ang pera ng pamilya. Ngunit bago pa man kami makakilos, nakatanggap si Adrian ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Isabella, si Mang Cardo. Ang sabi ng kapitbahay niya, may mga lalaking sumundo sa kanya kaninang umaga. Hindi na siya bumalik.
Naramdaman ko ang panganib na nakapalibot sa amin. Si Victoria ay nagsisimula na ring gumalaw nililinis ang bawat bakas na maaaring mag-ugnay sa kanya sa krimen. Ang aming karera laban sa oras ay nagsimula na. Hahanapin natin siya, Adrian. Hindi ko hahayaang manalo sila sa pagkakataong ito. Wika ko habang mabilis na sumasakay sa sasakyan. Habang nagmamaneho ako palayo isang itim na van, ang napansin kong nakabuntot sa amin sa malayo. Hindi ko ipinakita ang kaba. Sa halip mas hinigpitan ko ang hawak sa manibela. May isang tanong na patuloy na naglalaro sa aking isipan. Kung alam ni Victoria ang lahat, bakit hinayaan niya pa rin kaming umabot sa araw ng kasal bago niya ito ibinunyag? Ano ang mas malaking pasabog na inihahanda niya para sa aming dalawa? Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay madalas na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Dito sa loob ng puting mga pader na ito, ang lahat ay may lohika. May diagnosis, may gamot, at may proseso ng paggaling. Ngunit sa araw na ito ang ospital na itinuturing kong santuaryo ay tila naging isang arena ng digmaan. Alam ko na ang pagtakas mula sa mansyon ng mga Cruz ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay kung paano ko mapapanatili ang aking propesyon habang sinusubukan nilang wasakin ang aking pangalan. Naglalakad ako sa hallway ng surgery ward nang mahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na bulto sa dulo ng pasilyo. Nakasuot siya ng reflector vest at may hawak na mga blueprint. Si Adrian, ang tibok ng puso ko ay bumilis isang involuntary reaction na agad kong sinupil sa pamamagitan ng isang malalim na paghinga. Hindi ito ang oras para sa panghihina ng loob. Engineer Valdez, akala ko ba ay tinapos mo na ang ugnayan mo sa mga proyekto ng mga Cruz? Ang bungad ko nang makalapit ako sa kanya. Ang boses ko ay matigas, walang bahid ng sentimentalidad. Lumingon si Adrian at sandaling nagtagpo ang aming mga mata. May pagod sa kanyang tingin, ngunit naroon pa rin ang talas ng isang arkitekto. Doc, ang proyektong ito sa public hospital ay hindi para sa tatay mo. Ito ay para sa gobyerno. Pinatapos nila ang kontrata ko bago pa pumutok ang iskandalo at hindi ako papayag na ang mga pasyente ang magdusa dahil sa kaguluhan ng pamilya mo, ang sagot niya sa wikang Taglish seryoso at direkta. Tumango ako. Mabuti kung gayon, magtrabaho tayo bilang mga professional. Wala nang Isabella at Adrian dito. Ako ang attending physician at ikaw ang lead architect ng bagong wing. Iyon lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa operating room. Habang naguhugas ako ng aking mga kamay, nakita ko siya sa kabilang panig ng glass window ng scrub room. Tinitingnan niya ang structural plan ng pader na pagkakabitan ng mga bagong kagamitan. Isang tahimik na pagkilala na kahit winasak ng katotohanan ang aming relasyon, ang aming mitiin na tumulong sa kapwa ay hindi nagbago. Walang salita, walang hawak sa kamay, tanging ang malalim na pagkakaunawaan sa likod ng salamin. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na binasag ng pagpasok ng aking head nurse. Doc Cruz, nasa opisina po ng medical director, si Madam Victoria. Mukhang hindi maganda ang timpla niya. Pinatatawag po kayo agad. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking panga. Hindi pa nakontento si Victoria sa pagwasak ng aking gabi ngayon, ay narito siya sa aking teritoryo. Habang naglalakad ako patungo sa opisina ng direktor, napansin ko ang isang bagay sa mga dalang materyales ni Adrian. Ang mga bakal na gagamitin para sa pundasyon ay may mga marka ng kalawang at ang mga kagamitang donasyon ni Don Emilio sa ospital ay tila mga luma at nirefurbish lamang. Isang tanong ang nabuo sa aking isipan. Bakit mamumuhunan ng bilyon-bilyon si Don Emilio sa isang pampublikong pasilidad kung ang mga materyales ay substandard? Isang malaking money laundering scheme ang unti-unting bumubuo sa aking isipan. Pinihit ko ang doorknob ng opisina ng direktor. Nakaupo si Victoria sa sofa, may hawak na tasa ng tsaa at tila reyna na naghihintay ng kanyang alipin. Ang medical director ay pawisan at hindi makatingin sa akin ng diretso. Isabella, iha, narito ako para pag-usapan ang iyong future. Ang sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay tila haplos ng seda na may nakatagong patalim. Napag-alaman namin na ang iyong performance ay naaapektuhan ng iyong personal na problema. Iminumungkahi ko na kumuha ka muna ng indefinite leave para na rin ito sa kapakanan ng ospital. Ngumiti ako ng bahagya, isang mabuway na ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata.
Victoria, ang ospital na ito ay pinapatakbo ng mga lisensyadong doktor, hindi ng mga socialite na walang alam sa medisina. Kung gusto mo akong paalisin, kailangan mo ng higit pa sa mungkahi. Kailangan mo ng dahilan na tatayo sa harap ng board. Tumayo si Victoria, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa mesa at ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng giyera. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Isabella. Maaari kong ipatigil ang lahat ng funding sa wing na ito. Maaari kong gawing abo ang career mo sa isang tawag lang. Subukan mo ang hamon ko habang lumalapit sa kanya hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo namin. Dahil sa oras na gawin mo iyan, ilalabas ko ang mga record ng substandard na kagamitan na ipinapasok ninyo rito. Isang tawag ko lang sa Department of Health, hindi lang funding ang mawawala sa inyo pati ang kalayaan ninyo ni Don Emilio. Napako si Victoria sa kanyang kinatatayuan. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang isang security guard. Doc, may problema po sa construction site. Isang bahagi ng pader ang bumagsak. Si Engineer Valdez, nandoon po siya sa ilalim. Ang takot ay isang lason na nagpapatigil sa pag-iisip, ngunit ang galit na may kasamang talino ay isang sandata. Nang marinig ko ang balita tungkol sa pagbagsak ng pader, hindi ako sumigaw. Hindi ako nawalan ng malay. Ang aking katawan ay automatikong lumipat sa emergency mode. Mabilis akong tumakbo patungo sa construction site. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga ay sumasabay sa bawat hakbang ng aking mga sapatos sa semento. Pagdating ko roon, ang alikabok ay makapal pa sa hangin. Ang ingay ng mga taong nagkakagulo at nagsisigawan ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig. Nakita ko si Adrian. Nakaupo siya sa lupa, duguan, ang braso at puno ng puting alikabok ang buong katawan, ngunit gising at humihinga. Isang malaking tipak ng semento, ang bumagsak ilang pulgada lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Huwag ninyong galawin ang mga debris. Ang utos ko, ang boses ko, ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na tila isang hudyat ng autoridad. Lumapit ako kay Adrian, hindi upang yakapin siya, kundi upang suriin ang kanyang mga sugat. Engineer Valdez, manatili kang nakaupo. Nurse, dalhin ang trauma kit. Habang nililinis ko ang sugat niya, kinuha ko ang isang piraso ng gumuhong semento. Dinurog ko ito sa aking palad. Masyadong madali itong naging buhangin. Ang bakal sa loob ay kinalawang na at manipis. Ito ang pisikal na patunay ng kasalanan ni Don Emilio. Isabella, ang mga materyales! Mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa shock. Alam ko, Adrian, huwag kang magsalita. Hayaan mo ang ebidensya ang gumawa noon para sa atin. Ang sagot ko, ang aking mga mata, ay malamig na nakatuon sa papalapit na sasakyan ng aking ama. Bumaba si Don Emilio mula sa kanyang itim na SUV. Sa likod niya ay ang mga bodyguard at si Victoria na tila handang-handa na para sa isang photo op. Lumapit ang aking ama, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala, ang uri ng emosyon na ginagamit niya kapag may mga mata ng publiko na nakatingin. Isabella, salamat sa Diyos at ligtas ka. At Engineer Valdez, labis ang pagsisisi ko sa nangyaring aksidente. Ang bungad ni Don Emilio, ang kanyang boses, ay malakas para marinig ng mga taong nakapaligid. Isang malaking pagkakamali ito ng contractor. Huwag kayong mag-alala, sagot ng pamilya Cruz ang lahat. Tumayo ako at hinarap siya. Ang taas ko ay hindi hamak na mas maliit sa kanya, ngunit sa oras na ito, naramdaman ko ang aking sariling kapangyarihan. Aksidente, Don Emilio, o kapabayaan. Ang sementong ito ay hindi pumasa sa standard. Ang bakal ay bulok. Alam nating dalawa na ang contractor ay kumpanyang pag-ari mo rin sa ilalim ng ibang pangalan. Nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Ang mapagmahal na maskara ay nahulog at lumitaw ang malupit na negosyante. Hinawakan niya ang aking siko at hinila ako ng bahagya palayo sa karamihan. Isabella, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Utang mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Ang pangalang dala mo, ang ospital na pinagtatrabahuhan mo, ang bawat sentimong ginastos sa pag-aaral mo, lahat iyan ay galing sa akin. Yan ba ang sukli mo sa utang na loob mo sa iyong ama? Napangiti ako, isang malamig na ngiti na tila isang talim ng yelo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at hinawakan ang mamahaling pearl bracelet
na ibinigay niya sa akin noong aking graduation, isang simbolo ng kanyang pagkontrol at ng aking pagiging sunod-sunuran. Utang na loob ang ulit ko sa kanyang salita. Ang tunay na utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pakikipagsabwatan sa krimen. Ang perang ginamit mo para sa akin ay perang ninakaw mo sa mga taong namamatay ngayon dahil sa bulok na pundasyong itinayo mo. Sa isang mabilis na pagkilos, kinalas ko ang lock ng bracelet. Hinayaan ko itong mahulog sa lupa. Ang mga perlas ay nagtalantalan sa semento bago tuluyang huminto sa paanan ni Don Emilio. Mula sa oras na ito, bayad na ang lahat ng utang ko sa'yo. Hindi mo na ako pag-aari. Isabella, huwag kang magkakamali. Ang sigaw ni Victoria mula sa likuran, ngunit hindi ko na sila nilingon. Naglakad ako patungo sa kumpol ng mga reporter na kanina pa kumukuha ng video sa labas ng construction site. Alam ko na ito ang huling hakbang na hindi na maaaring bawiin. Ang bawat hakbang ko ay tila pagdurog sa bawat alaala ng pagiging isang Cruz. Hinarap ko ang mga kamera, ang aking mukha ay kalmado, at ang aking pananalita ay malinaw. Ako si Dr. Isabella Cruz, at ngayong araw pormal kong tinatalikuran ang aking karapatan sa anumang mana-ari-arian at pati na ang apelyido ng pamilya Cruz. Hindi ako magiging bahagi ng isang institusyong nakatayo sa dugo at kasinungalingan. Inaatasan ko ang aking mga abogado na ilabas ang lahat ng dokumento tungkol sa anomalya sa proyektong ito. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-click ng mga camera. Nakita ko ang mukha ni Don Emilio na tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang segundo. Alam niya na ang kanyang pinakamalaking asset, ang kanyang anak, ay naging kanyang pinakamalaking banta. Habang naglalakad ako palayo, isang itim na sobre ang iniabot sa akin ng isang hindi kilalang lalaki sa gitna ng kaguluhan. Sa loob nito ay may isang maliit na susi at isang address sa isang lumang bodega sa labas ng Maynila. Isang sulat ang nakalakip. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang pumatay sa nanay ni Adrian, pumunta ka rito ng mag-isa. Sabi nila ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang pagganti ng saktan, kundi ang mamuhay ng marangal habang pinapanood mong mabulok ang mga taong sumubok na sirain ka. Habang pinapanood ko ang sarili ko sa balita, sa telebisyon ng ospital, isang babaeng nakaputing gown, matapang na itinatuwa ang kanyang pamilya, wala akong naramdamang pagsisisi. Ang bawat salitang binitawan ko ay parang isang scalpel na naghiwa sa cancer ng aking nakaraan. Ngunit alam ko ang aking ama. Si Don Emilio ay hindi marunong sumuko. Mas malakas ang tunog ng pagbagsak ng isang higante at sisiguraduhin kong walang matitira sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa nakakalipas ang isang oras mula nang lumabas ako sa balita. Bumukas ang pinto ng aking private office nang walang katok. Pumasok ang 2 lalaking nakabarong, ang mga abogado ni Victoria. Kasunod nila ang isang babaeng assistant na may dalang mga papel. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato, walang emosyon, puro negosyo. Dr. Cruz, o baka mas gustong mong tawagin kang Miss Isabella na lang. Ang bida ng isa sa mga abogado, ang kanyang boses, ay puno ng sarkasmo. Narito kami para bawiin ang lahat ng hospital privileges mo. Ang bawat gamit sa silid na ito, ang posisyon mo, at ang lisensya mong suportado ng pamilya Cruz. Pinapirmahan na ni Madam Victoria ang iyong immediate termination. Naupo ako sa aking silya, dahan-dahang isinandal ang aking likod at pinagkrus ang aking mga binti. Hindi ako kumurap. Attorney, bago ninyo ilabas ang mga papel na iyan, basahin muna ninyo ang hospital charter na ako mismo ang gumawa. Ang posisyon ko ay hindi galing sa pamilya ko kundi sa board of directors. At tungkol sa lisensya ko, ang utak ko ang nagpasa sa board exam, hindi ang tseke ng tatay ko. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking desk drawer at inihagis ito sa harap nila. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa kahoy na mesa ay tila isang hatol. Iyan ang listahan ng mga unpaid taxes at insurance fraud na ginawa ng legal team ninyo sa ilalim ng utos ni Victoria. Kung itutuloy ninyo ang panggigipit sa akin, ang folder na iyan ay didiretso sa BIR at sa Professional Regulation Commission sa loob ng 5 minuto. Sino sa inyo ang gustong unang mawalan ng lisensya? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal. Nakita ko ang paglunok ng abogadong kanina ay napakayabang.
ang makita ang mga aso ni Victoria na bahagya ang buntot dahil sa takot. Hindi nila inakala na habang nagpapanggap akong masunuring anak, ay dahan-dahan ko na palang kinukuha ang kanilang mga leeg. Umalis na kayo at sabihin ninyo kay Victoria ang susunod na ipapadala ko ay hindi na folder kundi sabpina. Ang huling hirit ko bago sila tuluyang lumabas ng pinto na halos magkandara pa. Nang maiwan akong mag-isa, kinuha ko ang itim na sobre na natanggap ko kanina. Ang susi sa loob ay tila nag-iinit sa aking palad. Alam kong ito ay maaaring isang bitag, ngunit ang uhaw ko sa katotohanan ay higit pa sa takot ko sa panganib. Tinawagan ko si Adrian. Engineer, huwag kang magtatanong. Sumunod ka sa akin sa address na itetext ko. Ngayon din, ang sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Makalipas ang 1 oras nakarating kami sa isang lumang bodega sa gilid ng pantalan. Ang amoy ng kalawang at dagat ay nanunuot sa ilong. Ang paligid ay madilim, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga butas ng bubong. Gamit ang susi binuksan ko ang isang maliit na bakal na cabinet sa sulok. Sa loob natagpuan namin ang isang lumang tape recorder at isang tumpok ng mga sulat na may bahid ng dugo. Nang pindutin ko ang play, isang boses ang umaling-awngaw sa katahimikan, ang boses ni Don Emilio, ngunit hindi ito ang boses ng isang ama. Ito ay boses ng isang mamamatay tao. Siguraduhin mong hindi na siya makakaabot sa ospital. Ang babaeng iyan ay sisirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang accidental hit and run lang ang kailangan at tapos na ang problema natin kay Elena Valdez. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakikinig sa recording. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ay hindi pala isang aksidente sa kalsada, ito ay isang planadong pagpaslang. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig namin ang tunog ng maraming sasakyan na humihinto sa labas. Ang mga ilaw ng headlights ay tumagos sa mga siwang ng bodega. Isang malakas na boses ang narinig namin sa pamamagitan ng megaphone. Isabella, Adrian, alam naming niyan kayo sa loob. Ibibigay ninyo ang tape at ang mga sulat at baka hayaan namin kayong mabuhay ng tahimik sa labas ng bansa. Huwag ninyong pilitin ang kamay ko. Iyon ay boses ni Victoria. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya may dalang mga abogado. May naririnig kaming tunog ng pagkasa ng mga baril. Ang tunog ng megaphone ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa katahimikan ng gabi. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Adrian, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagngangalit na galit na tila isang bulkang handang sumabog. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Adrian, makinig ka sa akin. Ang galit na walang plano ay isang mitya ng sarili nating kamatayan. Hayaan mong ang talino ang magdikta sa atin ngayon. Ang bulong ko, ang tinig ko ay matatag at kasing lamig ng bakal. Sa labas naririnig namin ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa tuyong lupa. Ang bawat kalansing ng kanilang mga armas ay tila isang babala. Ngunit sa halip na sumuko, mabilis kong binuksan ang mga lumang sulat na nakuha namin mula sa cabinet. Ang bawat salita ay binabasa ko sa ilalim ng mahinang liwanag ng aking penlight. Doon ko natuklasan ang bawal na katotohanan. Ang nanay ni Adrian, si Elena Valdez, ay hindi lamang basta kabit. Siya ang unang asawa ni Don Emilio, isang lihim na kasal sa probinsya bago pa man nakilala ng aking ama ang mayamang pamilya ni Victoria. Ibig sabihin, ang kasal ni na Don Emilio at Victoria ay isang malaking kasinungalingan, isang krimen ng bigamy. At si Adrian, siya ang tunay at legal na tagapagmana, habang ako ay bunga ng isang pagsasamang walang legal na basihan. Ang mapagtantong ang buong buhay ko bilang prinsesa ng mga Cruz ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Adrian, tignan mo ito. Wika ko, ipinapakita ang dokumento ng kasal na may tuyong bahid ng dugo. Hindi ka lang basta anak sa labas. Ikaw ang tunay na Cruz. At iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng nanay mo. Dahil siya ang buhay na patunay na ang buong yaman ni Victoria ay nakaw lamang. Isang malakas na hampas sa pintong bakal ang yumanig sa buong bodega. Ang tunog ng pagkabari ng trangka ay umaling-awngaw sa paligid. 1 minuto, Isabella. Ibigay ninyo ang mga papel o susunugin namin ang bodegang ito kasama ninyo. Ang sigaw ni Victoria, ang boses niya, ay wala na ang tamis, puro na lamang ito desperasyon at bagsik. Adrian, ang lagusan sa likod, malapit sa pantalan, ang mabilis kong utos.
Hindi tayo susuko ng walang laban. I-upload mo ang recording sa cloud account ko, ngayon din. Habang mabilis na kumikilos si Adrian, kinuha ko ang tape recorder at itinago ito sa loob ng aking emergency medical kit. Hindi ko hahayaang mawala ang tanging ebidensyang ito. Narinig namin ang pagbagsak ng pintong bakal sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang malakas na kulog na nagpayanig sa aking dibdib. Ang mga anino ng mga lalaking may hawak na baril ay nagsimulang pumasok sa loob ng bodega. Gamit ang pamatay sunog na nakasabit sa dingding, binuksan ko ang balbula nito. Ang makapal na puting usok ay bumalot sa buong silid na nagbigay sa amin ng ilang segundong pagkakataon upang makatakas. Narinig namin ang mga ubo at ang mga maling putok ng baril na tumatama sa mga lata at bakal, ngunit hindi kami huminto. Tumalon kami sa madilim na tubig ng pantalan bago pa man kami maabutan ng mga tauhan ni Victoria. Ang lamig ng tubig ay tumanim sa aking mga buto, ngunit ang init ng aking determinasyon ay mas matindi. Lumangoy kami patungo sa isang maliit na bangkang nakatali sa malayo. Ang bawat galaw namin ay tahimik at maingat. Nang makarating kami sa kabilang pampang, hinihingal kaming sumandal sa isang pader. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at paghihigante. "Isabella, bakit mo ito ginagawa? Nawalan ka ng lahat dahil sa pagtulong sa akin." Ang tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay walang bakas ng panghihinayang. "Hindi ako nawalan, Adrian. Ngayon ko lang nahanap ang sarili ko. At tungkol sa pamilya Cruz, sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, sila naman ang hihingi ng tawad sa harap ng batas." Kinuha ko ang aking telepono na nakabalot sa plastic. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero na nagpadala ng susi kanina. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakapangilabot. "Ligtas ba kayo? Maghanda ka, Isabella. Ang susunod na revelasyon ay tungkol naman sa iyong tunay na ina." Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kung si Elena ang unang asawa, sino ang babaeng nagsilang sa akin? At bakit tila may isang taong nagmamanipula sa aming bawat hakbang mula sa dilim? Ang katarungan ay hindi isang regalong kusang ibinibigay. Ito ay isang teritoryong kailangang bawiin ng may talino at lakas ng loob. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin ng banyo sa loob ng courthouse, tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Ang suot kong itim na blazer ay tila isang baluti, at ang aking mukha ay walang bakas ng puyat o takot, kahit na ilang araw na kaming nagtatago ni Adrian. Hindi sapat ang tumakas. Kailangan naming lumaban sa loob ng sistemang binuo ni Don Emilio para protektahan ang sarili niya. Kailangang harapin ni Adrian ang kasong embezzlement na isinampa ni Victoria laban sa kanya, isang desperadong hakbang para wasakin ang kredibilidad niya bago lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elena Valdez. Ngunit nagkakamali sila kung akala nila ay hahayaan ko siyang lumaban ng mag-isa. Naglakad ako sa hallway ng korte at ang tunog ng aking matitigas na sapatos sa tiles ay umalingaw-ngaw sa paligid na tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Nakita ko si Victoria sa dulo ng pasilyo, napapalibutan ng kanyang mga mamahaling abogado. Ang kanyang nangiti ay mapanukso, tila sigurado na siya sa kanyang panalo. "Isabella, iha, hindi pa huli ang lahat para bumalik sa amin." Ang sabi ni Victoria nang magtagpo ang aming landas. Ang boses niya ay puno ng maling tamis na nagpapakulo sa aking dugo. "Isipin mo ang iyong pangalan. Huwag mong itaya ang lahat para sa isang kriminal." Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking tingin ay kasing talas ng isang panistes. Ang tanging kriminal na nakikita ko rito, Victoria, ay ang babaeng nagnakaw ng buhay at dangal ng ibang tao. At tungkol sa pangalan ko, ako na ang bahala doon. Mas mabuting maging isang walang pangalan kaysa maging isang Cruz na katulad mo. Ang makita ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa likod ng kanyang mamahaling lipstick. Nilampasan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay mabigat. Nakaupo si Adrian sa upuan ng akusado, matikas pa rin ang tindig sa kabila ng mga malisyosong paratang. Nang tawagin ako bilang saksi, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin. Itinaas ko ang aking kanang kamay at sumumpa sa katotohanan, isang katotohanang matagal nang ibinaon ng pamilya ko. Ang mga akusasyon laban kay Engineer Valdez ay walang basihan.
Ang simula ko ang boses ko ay kalmado at malinaw umaabot sa bawat sulok ng silid. Bilang dating pinuno ng charity projects ng Cruz Foundation, hawak ko ang mga audit reports na sadyang minanipula ng legal team ni Madam Victoria. Ang pondong sinasabing ninakaw ni Engineer Valdez ay napunta sa mga shell companies na pag-aari ng mga kamag-anak ng aking madrasta. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng korte. Ang tunog ng mga bulungan ay naging maugong na parang mga bubuyog. Inilabas ko ang mga kopya ng dokumentong nakuha namin mula sa bodega. Narito ang mga ebidensya. Ang bawat pirma, ang bawat transaction code, lahat ito ay tumuturo sa iisang direksyon, ang sistematikong pagnanakaw ng pamilya Cruz sa sarili nilang foundation. Tumayo ang abogado ni Victoria, sumisigaw ng pagtutol, ngunit nanatili akong matatag. Ang aking pananalita ay hindi nanginginig. Inilahad ko ang bawat detalye ng may katumpakan ng isang doktor na nag-oopera. Nakita ko ang pagkaputla ni Victoria. Alam niya na ang bawat salitang binitawan ko ay isang pako sa kabaong ng kanyang reputation. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng araw na iyon ay nang tawagin si Don Emilio sa witness stand. Pumasok siya na nakaupo sa isang wheelchair, may oxygen tank na bitbit at mukhang hapo at malapit ng mamatay. Isang pa-victim na akto na alam kong bahagi lamang ng kanyang manipulasyon. Don Emilio, ang tanong ng prosecutor, totoo ba na alam ninyo ang mga transaksyong ito? Tumingin ang aking ama sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit sa ilalim niyon ay nakita ko ang dati niyang bagsik. Huminga siya ng malalim sa kanyang oxygen mask bago nagsalita. Ang aking anak, si Isabella, siya ay dumaranas ng matinding mental stress dahil sa pagkansela ng kanyang kasal. Ang lahat ng sinasabi niya ay bunga lamang ng galit at kalituhan. Walang katotohanan ang mga dokumentong iyan. Lahat iyan ay peke at gawa-gawa lamang ni Engineer Valdez para sirain kami. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ang sarili kong ama sa harap ng batas at sa harap ng Diyos ay mas piniling protektahan ang kanyang yaman kaysa sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang pagsisinungaling ay tila isang sampal na yumanig sa aking pagkatao. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na recorder sa ilalim ng kanyang kumot. May kung anong mensahe siyang gustong iparating o may kung anong ebidensya siyang pilit na itinatago habang nagsasalita. Bago matapos ang session, lumapit sa akin ang isang tauhan ng korte at iniabot ang isang maliit na papel. Galing ito kay Adrian. Huwag kang bibigay, Isabella. May nakalimutan silang isang testigo. Ang taong magpapatunay na hindi lang pagnanakaw ang kasalanan nila. Ang pintuan ng korte ay bumukas ng malakas at pumasok ang isang lalaking may takip sa mukha, escorted ng mga pulis. Ang buong silid ay muling naging tahimik, na tila ba ang hangin ay tumigil sa pag-agos. Sino ang taong ito na kayang magpabago sa takbo ng laban? At bakit biglang nawalan ng malay si Don Emilio nang makita ang lalaking pumasok? Ang gulo sa loob ng korte ay tila isang pagsabog na walang tunog, ngunit sapat na para yanigin ang pundasyon ng pamilya Cruz. Habang nagkakagulo ang mga paramedic sa paligid ni Don Emilio, nanatili akong nakatayo sa witness stand. Hindi ako kumilos. Hindi ako tumakbo patungo sa kanya para mag-alala. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking kapapasok pa lang ang saksi na nagpabagsak sa aking ama sa isang tingin lang. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang takip sa mukha. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa mga taong nakakakilala sa kanya. Si Mang Cardo. Ang accountant na akala namin ay tuluyan ng nilinis ni Victoria. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at peklat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon ng isang taong wala ng takot mamatay. Ipagpatuloy ang paglilitis, ang malamig kong utos, kahit na sinusubukan ng mga abogado ni Victoria na ipatigil ang session dahil sa emergency ni Don Emilio. Your Honor, ang aking ama ay isang bihasang aktor. Wika ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid matatag at walang bahid ng awa. Bilang kanyang doktor, alam ko ang bawat detalye ng kanyang medical records. Ang kanyang pagkahimatay ay isang vasovagal response na dulot ng takot, hindi ng sakit sa puso. Huwag nating hayaang gamitin niya ang kanyang katawan para takasan ang katotohanan.
ang gamitin ang aking kaalamang medikal upang hubaran ang huling depensa ng aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang panlilisik ng mga mata ni Don Emilio habang dahan-dahan siyang inuupo ng mga paramedic. Alam niya na huli na siya. Ang kanyang sariling anak ang nagpapatunay na siya ay nagsisinungaling. Umupo si Mang Cardo sa witness stand. Inilabas niya ang isang maliit at lumang ledger, ang tunay na libro ng Pamilya Cruz. Your Honor, narito ang listahan ng lahat ng perang ipinadala ni Don Emilio para sa pagpapapatay kay Elena Valdez, ang simula ni Mang Cardo. At narito rin ang ebidensya na si Madam Victoria ang nag-utos sa akin na gumawa ng peking dokumento para ipakita na si Dr. Isabela ay anak ni Don Emilio sa kanyang legal na asawa, kahit na ang totoo ay kinuha lamang siya mula sa isang hindi kilalang babae sa probinsya. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin. Tumingin ako kay Victoria. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla, ito ay naging kulay abo. Sinubukan niyang tumayo at lumabas, ngunit hinarang siya ng mga pulis sa pintuan. Ang reyna ay wala nang matatakbuhan. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko kay Mang Cardo. Ang boses ko ay nanginginig sa unang pagkakataon. Kung hindi ako anak ni Victoria, sino ang tunay kong ina? Magpapatakditaan. Tumingin sa akin si Mang Cardo nang may halong awa. Si Don Emilio, binili ka niya Isabela. Ginamit ka niya para mapanatili ang kontrol sa yaman ng Pamilya Cruz dahil hindi magkaanak si Victoria. Ang tunay mong ina ay isang pasyente sa isang mental institution na matagal nang pinatatahimik ni Don Emilio. Naramdaman ko ang pagguho ng huling piraso ng aking pagkatao. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking sakripisyo para sa pamilyang ito ay para sa isang huwad na pag-aari. Ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang kalayaan ay masakit, ngunit ito ay mas masarap kaysa sa gintong kulungan ng mga Cruz. Sapat na pungi ang sabi ko habang tumitingin kay Don Emilio at Victoria na ngayon ay kapwa na kayuko. Ang katotohanan ay nailantad na. Your Honor, hinihiling ko ang agarang pag-freeze sa lahat ng assets ng Cruz Group of Companies habang isinasagawa ang investigasyon sa bigamy, fraud at murder. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay tila isang hatol ng kamatayan sa imperyo ng mga Cruz. Nakita ko ang mga pulis na lumalapit kina Don Emilio at Victoria para pusasan sila. Ang kahihiyang kinatatakutan nila ay narito na sa harap ng lahat ng kamera at ng buong bansa. Habang inilalabas sila sa korte, lumapit sa akin si Adrian. Hawak niya ang aking kamay, ngunit ang init nito ay hindi sapat para tunawin ang yelo sa aking puso. Isabela, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya, ang bulong niya. Hindi pa, Adrian, ang sagot ko, habang nakatingin sa malayo. Nahanap na natin ang hustisya para sa nanay mo. Ngayon hahanapin ko naman ang babaeng naging biktima ng tatay ko, para lang magkaroon sila ng isang perpektong anak. Isang tawag ang pumasok sa aking telepono mula sa aking private investigator. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Doc, nahanap na namin ang kinaroroonan ng tunay mong ina. Pero may problema. May isang taong nagbayad para ilipat siya ng lokasyon bago pa kami makarating. At ang taong iyon ay hindi si Don Emilio o Victoria. Sino pa ang may interes na itago ang aking ina? At bakit tila ang bawat pintong binubuksan ko ay humahantong sa isang mas malalim at mas madilim na sikreto? Ang bawat marangyang gusali ay may hangganan at ang bawat imperyong itinayo sa dugo ay nakatakdang gumuho. Habang pinagmamasdan ko ang mga tauhan ng gobyerno na naglalagay ng yellow tape sa paligid ng mansyon ng mga Cruz, wala akong naramdamang lungkot. Ang bawat mamahaling painting, ang mga gintong chandelier at ang mga antik na kagamitan na dati ay simbolo ng aming kapangyarihan ay tila mga basura na lamang sa aking paningin. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay isang magarang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan. Naupo ako sa likod ng aking sasakyan, binabasa ang mga dokumento ng pagsamsam sa mga ari-arian ni Don Emilio. Dahil sa aking testimonya, at sa mga ebidensyang inilabas namin ni Mang Cardo, ang Cruz Group of Companies ay opisyal ng bangkarote. Ang mga bank accounts nila ay frozen na.
Si Victoria ay nasa loob na ng selda naghihintay ng paglilitis habang si Don Emilio ay nananatili sa ilalim ng hospital arrest. Doc, tapos na ang paglilipat ng charity fund sa pangalan mo, wika ng aking abogado sa pamamagitan ng telepono. Wala ng control ang mga crews sa perang iyon. Maaari mo na itong gamitin para sa pagpapatayo ng bagong wing ng ospital para sa mga mahihirap. Salamat, attorney. Siguraduhin mong walang kahit isang sentimo na makakarating sa mga abogado ni Victoria. Ang tugon ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin nila ang perang ninakaw nila sa publiko. Ang tumayo sa gitna ng guho ng pamilya Cruz, hindi bilang isang biktima kundi bilang bagong tagapamahala ng kanilang naiwang yaman para sa kabutihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang aking lisensya bilang doktor ay may tunay na halaga. Hindi na ako nag-oopera ng mga tao lamang. Nag-oopera na ako ng isang bulok na lipunan, ngunit ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Lumapit sa akin si Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isabella, nahanap na namin ang record ng sasakyang kumuha sa nanay mo mula sa mental institution. Ang plate number ay nakarehistro sa isang kumpanya sa ilalim ng pangalang Eliseo Soriano. Napakunot ang aking noo. Eliseo, sino siya? Wala akong kilalang Eliseo sa paligid ni Don Emilio. Iyon ang problema, Kyuta. Ani Adrian, habang ipinapakita ang isang lumang litrato na nakuha niya mula sa mga file ni Mang Cardo. Si Eliseo Soriano ang karibal ni Don Emilio. Sa negosyo 30 taon na ang nakalipas. Ang lalaking sinira ng tatay mo para makuha ang posisyon niya ngayon. Mukhang matagal na siyang naghihintay ng pagkakataon para gumanti. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok ng puso. Kung si Eliseo ang may hawak sa aking ina, hindi ito para iligtas siya. Gagamitin niya ang aking ina bilang huling bala para tuluyang wasakin ang anumang natitirang dangal ko. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagpalit lamang ng mga manlalaro. Mabilis kaming nagtungo sa address na nakuha ni Adrian, isang liblib na sanatoryo sa itaas ng bundok ng Antipolo. Ang daan ay madilim at puno ng mga liko. Ang tanging liwanag ay mula sa headlights ng aming sasakyan. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita sa aming dalawa, ngunit ang ingay ng aming mga iniisip ay sapat na para punuin ang katahimikan. Pagdating namin sa gate ng sanatoryo, hinarang kami ng 2 armadong gwardya. Bawal ang bisita sa oras na ito, ang matigas na sabi ng isa. Bumaba ako ng sasakyan, bitbit ang aking medical bag at ang aking autoridad. Ako si Dr. Isabella Cruz. Narito ako para sa isang emergency transfer ng pasyenteng si Maria Clara. Kung haharangin ninyo ako, pananagutan ninyo sa batas ang anumang mangyari sa pasyente sa loob ng susunod na 10 minuto. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang aking tingin ay diretso at mapanghamon. Nagkatinginan ang 2 gwardya at pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang malaking bakal na gate. Ang tunog ng pag-atras ng bakal sa semento ay tila isang babala. Pagpasok namin sa loob ng gusali, sinalubong kami ng amoy ng luma at gamot. Sa dulo ng hallway, nakita ko ang isang silid na may bantay sa labas. Pinihit ko ang doorknob at pumasok. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa bintana. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga kamay ay payat at nanginginig. Inay ang mahina kong tawag. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang salamin na nabasag na ng panahon. Ngunit bago ko pa siya malapitan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng silid. May hawak siyang isang dokumento at isang panulat. Doktora Isabella, eksakto ang dating mo siya. Wika ng lalaki si Eliseo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kung gusto mong makuha ang iyong ina at mailabas siya rito ng buhay, kailangan mo lang pirmahan ang dokumentong ito. Isang pag-amin na ang lahat ng testimonya mo laban sa pamilya Cruz ay gawa-gawa lamang at ang lahat ng yaman ng foundation ay ibabalik mo sa aking kumpanya bilang bayad sa utang ni Don Emilio. Tumingin ako kay Adrian na agad na hinarang ng mga tauhan ni Eliseo. Ang panganib ay narito na mas malapit kaysa sa inaasahan ko. Pumili ka, Isabella, Ang hamon ni Eliseo habang itinutok ang isang maliit na syringe sa leeg ng aking ina.
Ang iyong katotohanan o ang buhay ng babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, ang uri ng katahimikan na maririnig mo bago ang isang malakas na pagsabog. Tiningnan ko ang syringe na hawak ni Eliseo, ang dulo ng karayom na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw nakatutok sa leeg ng babaeng nagsilang sa akin. Sa puntong ito ang aking puso ay dapat na naglulundag sa takot, ngunit bilang isang surgeon, ang aking isipan ay nanatiling malamig at kalkulado. Sinuri ko ang mga ugat sa leeg ng aking ina, ang kanyang mababaw na paghinga at ang panginginig ng mga kamay ni Eliseo. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa isang karayom, Eliseo? Ang tanong ko, ang boses ko, ay walang bahid ng emosyon, tila ba nagbabasa lamang ako ng isang medical report. Bilang doktor, alam ko kung gaano kabilis ang kamatayan, pero alam ko rin kung gaano kabilis ang pagkabulok ng isang taong nabubuhay sa galit. Ibaba mo iyan, hindi mo kayang pumatay ng isang taong wala ng malay sa mundo. Huwag mo akong pangaralan, Isabela. Ang sigaw ni Eliseo, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon. Ang tatay mo ang sumira sa akin, kinuha niya ang lahat. Ngayon kukunin ko ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang perpektong anak. Napatawa ako ng bahagya, isang tunog na walang saya, tanging pait lamang. Perpektong anak, Eliseo, tignan mo ako. Ako ang nagpabagsak sa kanya. Ako ang kumuha ng yaman niya. Kung papatayin mo ang nanay ko, tinutulungan mo lang si Don Emilio na itago ang huling bakas ng kanyang krimen. Mag-isip ka. Ang gamitin ng luhika upang wasakin ang emosyonal na pader ng isang kaaway. Habang nagsasalita ako, dahan-dahang gumalaw si Adrian sa anino, ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng anumang tunog sa lumang sahig. Pirmahan mo na ang dokumento, yung utos ni Eliseo habang mas idinidiin ang karayom. Hindi ko pipirmahan ng isang kasinungalingan. Ang sagot ko habang dahan-dahang lumalapit. Pero maaari kong gamutin ang iyong sakit. Nakikita ko ang jaundice sa iyong mga mata, Eliseo. Ang panginginig ng iyong mga kamay ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hepatic failure. Malapit ka ng mamatay, at ang pagpatay sa nanay ko ay hindi magbibigay sa iyo ng bagong atay. Natigilan si Eliseo. Ang kanyang pagkagulat ay nagbigay ng pagkakataon kay Adrian. Sa isang mabilis na pagkilos, sinunggaban ni Adrian ang braso ni Eliseo at ang syringe ay tumalsik sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa silid. Agad na pumasok ang mga pulis na kanina pa namin tinawagan bago kami pumasok sa sanatoryo. Habang pinupusasan si Eliseo, nilapitan ko ang aking ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig tuyot, ngunit buhay. Inay, ligtas na po kayo. Ako ito, si Isabela, ang bulong ko. Walang sagot, tanging isang malabong tingin, ngunit sapat na iyon para sa akin. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital, kung saan nakapiit si Don Emilio. Doc, si Don Emilio, nagkaroon siya ng malalang stroke. Hindi na siya magtatagal. Gusto niyang makita ka. Pumunta ako sa kanyang silid. Ang dating makapangyarihang leon ng pamilya Cruz ay isa na lamang lupaypay na katawan na nakakabit sa mga makina. Ang tunog ng monitor na nagbibigay ng regular na beep ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Lumapit ako sa kanyang kama. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi na niya masabi. Kinuha ko ang kanyang kamay, ngunit wala ng pagmamano. Wala nang pagkukunwari. Hindi kita mapapatawad, Don Emilio. Ang sabi ko sa kanya, ang boses ko ay mahinahon ngunit matatag. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagpakita ng pagsisisi, hindi para sa mga taong nahuli lamang sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi rin kita kamumuhian. Ang puot ay isang enerhiyang hindi mo na karapat-dapat tanggapin mula sa akin. Inilabas ko ang isang maliit na sobre mula sa aking bulsa. Ang yaman mo napunta na sa mga taong ninakawan mo. Ang pangalan mo mabubura sa kasaysayan bilang isang kriminal. Iyan ang aking huling reseta para sa iyo. Isang huling mahabang beep ang narinig ko mula sa monitor. Ang linya sa screen ay naging patag. Ang huling hininga ni Don Emilio ay puno ng pagsisising huli na ang lahat. Lumabas ako ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas naghihintay si Adrian. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na init ng kalayaan.
Ang bawat pader na itinayo ng pamilya Cruz ay gumuho na at sa gitna ng mga guho, handa na akong itayo ang aking sariling buhay, isang buhay na hindi na nakasandig sa pangalan ng iba, kundi sa sarili kong kakayahan at katotohanan. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog, malinis walang humpay at nagdadala ng bagong buhay. Nakatayo ako sa harap ng Elena Valdez Memorial Medical Center, ang ospital na itinayo namin ni Adrian mula sa mga guho ng Cruz Foundation. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito ay simbolo ng katotohanang pinaglaban namin ng may dugo at pawis. Walang substandard na materyales, walang nakatagong kontrata, at higit sa lahat, walang puwang para sa mga kasinungalingan. Inayos ko ang aking puting coat. Sa aking nameplate hindi na nakasulat ang Dr. Isabella Cruz. Nakasulat na roon ang Dr. Isabella Maria gamit ang pangalan ng aking ina. Pinili kong bitawan ang apelidong naging simbolo ng aking pagkakakulong. Ang tunog ng aking mga hakbang sa pasilyo ay hindi na mabigat. Bawat pagtunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang awit ng kalayaan. Doc, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Wika ng aking head nurse, ang boses niya ay puno ng sigla. Tumango ako at naglakad patungo sa main lobby. Doon nakita ko si Adrian. Suot niya ang kanyang formal na barong matikas at may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Simula nang malaman namin ang katotohanang wala kaming ugnayan sa dugo, na ako ay binili lamang ni Don Emilio para maging kasangkapan ng pader na humaharang sa amin, ay tuluyan ng gumuho. Ngunit hindi kami nagmadali. Pinili naming unahin ang paghilom. Engineer Valdez, mukhang matatag ang pundasyon ng gusaling ito. Ang biro ko habang papalapit sa kanya. Higit pa sa matatag, Doc, ang sagot niya sa wikang Taglish habang iniaabot ang gunting para sa seremonya. Gaya ng sinabi mo, ang katotohanan ang pinakamahusay na arkitekto. Hindi na ito kailanman muling guguho. Hindi ang yaman na hawak ko kundi ang kapayapaang nararamdaman ko habang tinitingnan ang aking ina na nakaupo sa unang hanay ng mga bisita. Maayos na ang kanyang kalagayan at bagaman may mga sandaling nawawala ang kanyang alaala, kilala niya ako. Kilala niya ang kanyang anak. Matapos ang seremonya, tumayo kami ni Adrian sa balkonahe ng ospital, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang hangin na humahaplos sa aming mga mukha ay tila isang pagkilala ng mundo sa aming tagumpay. Napatawad mo na ba sila, Isabella? Ang mahinang tanong ni Adrian. Huminga ako ng malalim, ang aking tingin ay nanatili sa abot tanaw. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit. Ang patawad ay ang pagpapasya na hindi na nila ako maaaring saktan pa. Justice was served, Adrian. Si Victoria ay mananatili sa kulungan habang buhay at si Don Emilio ay kinuha na ng sarili niyang konsensya. Iyon ang kanilang kabayaran. Para sa akin, ang kapatawaran ay ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa kanilang anino. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Hindi ito nahanap sa isang mamahaling mansyon o sa isang sikat na apelyido. Nahanap ko ito sa bawat pasyenteng nagagamot ko, sa bawat katotohanang tinindigan ko, at sa pag-ibig na malayang namumukadkad nang walang takot sa batas ng tao o ng dugo. Ang aral na iniwan sa akin ng aking paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay isang lason, ngunit ang katotohanang hinaluan ng tapang ay ang tanging gamot na makakapagligtas sa ating pagkatao. Ang bawat sugat ay nagiiwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpapaalala sa atin na tayo ay lumaban, tayo ay nagtagumpay, at tayo ay tunay na nabubuhay. Hawak ang kamay ni Adrian, sabay kaming humakbang pabalik sa loob ng ospital. Ang aming kwento ay hindi natapos sa isang masaklap na trahedya, kundi nagsimula sa isang maliwanag at makabuluhang pag-asa.